Good morning po sa ating mga nanonood po ngayong umaga. At kamusta din po dun sa ating mga OFW na nanonood po ngayon na nakaantabay po dito sa ating UAP. Usapang agrikultura, paghahayupan, at pangisdaan. So yan po, isa na naman pong topic ang ibibigay po natin ngayong umaga. Ano nga ba yung ating pag-uusapan? Bakit nga ba madalas na nagkakasakit ang ating alagang hayop? Ano ang maaaring mga dahilan at paano ito maiiwasan? Paano nga ba natin maiiwasan yung mga pagkakasakit ng ating mga alagang hayop? Kasi sa pag-aalaga naman talaga hindi maiiwasan yan eh. Pero may mga pamamaraan para natin maiwasan ang mga ito. In general na po ang ating pag-uusapan kung ang alaga nyo ay baboy, kambing, manok, layers, itik, lahat po na ito ay pwede po nating maging guide o tandaan para maiwasan natin yung pagkakasakit ng ating mga alagang hayop. Kasi nga diba, sa paligid naman talaga nag-e-exist na yung mga bakterya, may mga virus, kahit nga sa ating mga tao, diba, hindi maiwasan nagkakahawahan. Hindi talaga maiwasan yan. So, kaya kumbaga, existing na siya, pero may mga ways, kumbaga nasa sa atin na lang kung paano natin mapiprevent. O kaya naman ay sa pang-araw-araw nating pag-aalaga, na yun yung mga cause or dahilan na pala, yung mga ginagawa na pala natin sa kanila, ay isa din pala sa nakaka-contribute sa pagkakasakit ng ating mga alaga. Umpisahan na natin dyan sa management. So, katulad ng maayos na pangangasiwa sa ating mga kulungan. Yan. Isa po yan na para maiwasan. Bakit ba related yung kulungan doon sa pagkakasakit ng ating mga alagang hayop? Oo, malaking factor po talaga yung sa paggawa pa lang ng kulungan sa pagkakasakit ng ating mga alaga. Lalo na po kung hindi tama yung paggawa natin o hindi siya well ventilated. Yung kulungan na ginagawa natin, masyadong mababa yung bubong ng kulungan o di naman kaya yung espasyo, kulang sa space. So yan po ay dapat na tingnan natin. Kaya nga diba may mga tinatawag tayong stocking density. Depende sa inaalagaan. So hindi natin pwedeng i-apply na kunyari yung space requirement na pang manok ilagay natin kung baboy yung ating inaalagaan. Baka naman magkagulo sila, masyadong masikip, di ba? Sa nabanggit ko na well-ventilated, kasi minsan, nagtitipid kasi tayo sa paggawa ng kulungan, tipid tayo. Okay na to, mababa na yung mahalaga, meron silang silong or meron silang bubong. Pero hindi natin alam na hindi pala nakakapasok ng maayos yung hangin. Walang in and out ng hangin sa loob ng kulungan, lalo na kung overcrowded sila, kung siksikan sila. So doon na-stress yung ating mga alaga. At kasama din dyan yung maganda pangangasiwa natin, yung mga proper disposal ng ang mga dumi. At ano po dumi ng ating hayop, katulad nun sa baboy. Hindi lagi natin kukuha yung kanilang mga dumi. Siyempre, mataas yung ammonia level nun. Kung naaamoy nila yan ng kadalasan tapos hindi pa well ventilated, yan po, isa sa mga nakakasanhi ng pagkakasakit ang ating mga alagang baboy. So, diba, kahit sabihin mong kaganda yung pabahay sa kanila, kulungan, well-ventilated nga, pero hindi ka naman nangongolekta, hindi ka naman naglilinis. So, gano'n pa rin. Magkakasakit pa rin sila. Related pa rin sa kulungan, dun sa beddings natin na nilalagay dun sa ating kulungan, di ba? Minsan kasi tinatamad na magdampot ng dumi. So, bakit hindi natin lagyan ng beddings na ipa yung kulungan? At saka para ma-prevent din natin yung laging nababasa yung sahig ng kulungan. Kasi kapag kabasa po yung sahig palagi ng ating mga kulungan ng manok, baboy, syempre yung ammonia kapag nababasa, diba? Lalong aalingaso yung amoy niyan. Pangalawa, kapag laging exposed sa basa, nandun yung mga bakterya, nakakapit dun yung mga bakterya. Pangatlo, kapag laging basa, nagkakasakit, nagkakaroon ng pneumonia. Sinisipon yung ating mga alagang manok o baboy, inuubo sila. So doon, kaya dapat iwasan natin yung laging basa. Mas maganda nga po is maglagay ng ipa. Yun. So, isa sa mga solusyonan, laging tuyuin, maglagay ng beddings para maiwasan nyo ito yung ammonia level. At pwede po din dyan, na dyan makakatulong yung paglalagay natin ng technology sa kanilang pakain. Sa manok, maiiwasan din yung, kasi yung ammonia level nun, hindi masyado maamoy. Sa baboy, ganun din po. So, isa sa mga pamamaraan natin yan para maiwasan o yung ammonia level ng dumi ng mga hayop is malis sa pamamagitan po ng paggamit natin ng technology. Ayan, di ba? So, nabanggit mo lang nga kanina na, di ba, mas maganda na, we suggest na gumamit sila ng bedding. Bakit,
ipa yung nire-recommend. Kasi yung iba basta na lang kung anong material yung nilalagay na beddings. Hindi nila alam, nagko-cause din yun. Kaya nagkakaroon minsan yung mga alagang hayop ng mga skin parasite. Kasi minsan, syempre yun din yung nakakasugat sa kanila, yung mismong hihigaan nila. So, at least yung ipa, mas nakakapag-absorb ng liquid, ng kung ano man yung mga ilalabas sa katawan nila. Eventually, sa katagalan, mapupulbos na rin yan pag ipa yung ginamit natin. Yes, kumbaga highly recommended yung ipa. Pero kung wala naman talaga sila pa, wala tayong magagawa. Kung may dayami, okay lang din naman yan. Basta, proper management pa rin. Huwag na natin i-stay na talaga namang kailangan kailangan na nating kuhanin o palitan. Palitan na natin. 1 week, nandun pa yung dumi. So, kumbaga, parang nababaliwala lang din yung paglalagay natin ng mga beddings. Ayan. So, bukod po dyan, kailangan din natin yung proper pangasiwa kung ang mga kulungan natin ay open sa mga ibang hayop. Oo, diba? May nakikita mo dyan, may daga, may aso, hindi naman na kailangan yung aso doon sa paligid ay nakikisaw-saw doon, nakikikain doon sa kainan mismo. So, kailangan po natin iwasan yung mga yan para kasi mga carrier din po sila ng mga sakit. At saka hindi lang yung nakakapasok ha, pati kamo yung paligid ng ating kulungan, dapat malinis po. Kasi baka mamaya nandyan yung kulungan, tapos nandyan din yung basurahan, nakatambak, hindi nyo po natatanggal, tapos ang daming langaw, ang daming lamok. O sila po yung mga vector or carrier po ng masakit doon sa ating mga alaga, sila mismo yung nagdadala. So dapat yung paligid, malinis din po. So dyan po papasok yung biosecurity. So hindi lang din sa paligid, maski yung mga taong bumibisita doon sa farm mo, galing sa labas, hindi mo rin alam kung may sakit din yung tao na pupunta doon sa farm. Siyempre, may mga sakit na or may mga virus na natatransfer na galing sa tao papunta sa hayop. Saka, syempre, yung mga, halimbawa, bumili lang tayo ng alagaang hayop sa labas, tapos meron na tayong existing dun sa ating farm. So, kumbaga, yung mga galing sa labas na itatransport papunta dito sa atin. So, i-make sure na wag natin basta agad ihalo dun sa mga existing natin na alagaan. Kasi hindi natin alam kung saan ba galing yung baka merong nakuhang kung anong sakit yung hayop na yon, di ba? So, mahalaga yung quarantine muna yung hayop bago natin isama doon sa mga inaalagaan natin. Yes, tama-tama yan. Kasi kung may mga bago tayong padating na baboy, manok, kung may existing tayo sa ating ibang kulungan, magkaroon po tayo ng tamang quarantine na pen. O yung pagdating ng 1 week, 2 weeks, andun na muna sila. Saka natin sila isama doon sa mga ma-healthy na mga alaga natin sa loob ng farm. At hanggat maaari po sana, kapag nakitaan nyo na po na meron ng sintomas ng inuubo or may sipon, lalo na sa manok, tanggalin nyo na doon sa karamihan. Wag nyo na pong isama doon sa inyong mga alaga. Kahit na naka-quarantine siya. Ako, hindi pwede kasi may konti akong ako naman po yung nagme-medicine. Yan, kahit baka ako ma-outcast ako dito. Aalis. Hindi, mga ganun bagay kasi napakahalagang bagay ngayon dahil alam nyo po, ang mga iba-ibang species ngayon ng mga sakit ay nag-mutate. Kaya kumbaga, kung mapapansin natin, katulad ng mga simpleng sipon, ubo sa mga alaga nating hayop, pag nag-medicate tayo, nagbigay tayo ng mga medicine treatment, okay. Pero pag sa second na sila nagkasakit, hindi na sila umaapekto. Kasi may ibang species na yun. So, talaga nag-mutate. So, kailangan natin, para hindi tayo mag-medicate, ay itong yung sinasabi natin, maiiwasan natin. Dahil, sa proper management, katulad ng ating mga dinidiscuss ngayon. So, iisa pa lang po yan, ha? So, management pa lang yan. Napakadami. Biosecurity, malinis yung ating paligid. At isa pa dyan, yung stress sa ating mga alagang hayop. Hindi lang naman sa alaga, pati sa tao, di ba? Kapag stress ka, nakakababa ng immune system talaga. Saka marami mga stress sa mga hayop na hindi natin alam na tayo ang nagdudulot din nun sa kanila di ba? Tayong mga nag-aalaga ang nakakapagbigay ng stress sa kanila. Bakit? Ginugutom mo kasi. Isa yan. Kumbaga yung tamang pagbibigay ng pakain sa kanila. Halimbawa, nasanay ang mga baboy, manok, kasi talaga yan. Pag nasanay sila sa mga 6:00 ng umaga, hahanap-hanapin na nila, 6:00, alam na nila. Kahit hindi nila alam yung oras, nako, kakain na ako. Pag yan, na-late lang ng 1 oras, nako, mag-iingay na lalo ng mga baboy, nanghihingi na ng pagkain. So, stress po sa kanila yan. Tapos, bigla mong pakakainin ng madami. So, di ba?
yan yung minsan nagdudulot sa gastro, yung pagtatae. So, stress po sa kanila yan. Kaya kailangan maiwasan po natin yung mga ganang pagbibigay natin ng hindi tamang oras sa kanila. Oo, hindi lang yung tamang oras, baka naman 10 alaga akong baboy. Abigyan ko nga ng 2 pakainan lang. Ayun. Isa yan, yung tamang pagbibigay ng mga feeder at saka waterer. Baka nag-aagawan pa sila. Yan. So, kailangan tama yung pagbibigay natin ng tubig sa kanila. Tama yung volume, tama doon sa ibibigay natin ilan yung capacity nung gagamit nung kakain o iinom nung ating mga ibinibigay. Kasi kapag kaganyan po na kulang sa pakainan, makikita niyo po, doon nagkakaroon ng balyahan kasi yung mga baboy or yung mga manok nagtutukaan. Akala mo prolapse, yung pala tinuka na pala ng kasama nila. Tama. Okay lang maging sobra yung pakainan at saka inuman, wag lang pong kukulangin. Sinukat pero kulang. Ayan po. So, kailangan po yon sa papakain, tama, sa inumin, kailangan talaga, lalo na sa baboy, kailangan gusto na yung lagi inom ng inom, sa manok din, ganun din, sa itik, sa kambing, sa lahat po ng alaga natin, tama yung volume o yung weight na ibibigay natin sa kanilang pagkain at inumin. At saka yung pagkain, yung klase ng pagkain na ibibigay natin, lalo na yung feeds, di ba? Minsan kasi hindi natin napapansin na over na pala yung stock ng feeds, nagkakaroon ng molds. Yes, tama. Yung proper stocking ng feeds, kailangan po natin i-secure yan. Dahil kung magkakaroon yan ng amag o magkakaroon ng bukbok, hindi na maganda yung kalidad ng ating pakain sa kanila. Imbis na mabuhay, mamatay pa yung alaga nyo. Dyan na pumapasok yung nutrisyon. Dahil kung mayroon bukbok at mayroong mga aflatoxin o mycotoxin na makikita natin, so yung kalidad o yung requirement na nutrient na kailangan kainin ng hayop ay hindi na nila nakukuha yon dahil nag-volatilize na, 'di ba? So pag yan nag-volatilize na, yung nutrient na kinakain nila ay hindi sapat para makabuo ng immune system. Karagdagan din dun sa quality ng pagkain. Kasi hindi naman basta, napapakain ko naman siya ng 3 times a day. Pero, nagkukulang ka naman sa feeds. Kung ano lang yung mga nakikita mo sa paligid, hindi naman masamang magpakain ng kung ano man na available sa inyo. Pero kung puro yun at yun lang, huwag tayong mag-expect na lalaki ng maayos yung alaga natin. Diyan natin sinasabi sa kanila, tinuturuan natin kung may mga alternative na feeds, katulad ng mga kamuting kahoy, mga dahon-dahon po dyan, maglalagay pa rin tayo ng commercial feeds. At kung nagtitipid kayo sa commercial feeds na kukunti lang at gusto nyo na mas marami yung alternative na pakain, katulad ng mga dara, kopra, dyan po nakakatuloy yung ating NBM naman, yung nano-based mix, dahil yan po ay sapat na doon sa mga micronutrient na nagkukulang doon sa pakain na ibinibigay natin. Yan naman po ay sasapat doon sa kakulangan na sustansya na gagawin nating mixture na papakain natin sa kanila. So, bakit napaka-importante yung quality ng feeds? Kasi kahit sabihin natin na gumagamit naman kami ng technology, pero bakit kaya nagkakasakit pa rin sila? Or ba't hindi naman lumalaki yung aking alagang hayop? Kasi nga, yung quality ng pinapakain mo, kumbaga yun din yung gagamitin ng technology, yung i-utilize niya, kung wala naman ding sustansya, wala rin papasok doon sa katawan ng hayop. Kulang pa rin. At hindi po pasok kasi hindi sila makakabuild ng mataas na immune system na which is protection para sa mga infection. Diba? Sinasabi natin, magandang quality ng feeds natin. So, sapat naman yung pinapakain natin. Ang nagiging problema, hindi na-utilize ng mabuti yung nutrient na kinakakain nila. So, ayan po ay makakatulong yung ating technology, yung Atowe, dahil more on utilization, kung ano man yung feeds o nutrient na ibinibigay natin galing sa feeds, yung po ay nagagamit lahat ng katawan ng hayop para sa paglaki, sa pangingitlog, sa production. Diyan naman po, mas makakatulong yung ating Atowe sa utilization. Matanong nila, okay naman yung feeds, nabanggit nyo, okay naman. Paano ko malalaman kung effective ba yung technology dun sa alaga na binibigay ko? Unang-una po yung mapapansin dun sa dumi ng inyong inaalagaan. Kasi kapag walang technology, hindi naka-technology, yung amoy nga po na binanggit namin kanina is sobra, maamoy o kaya yung ihi. Pero kapag naka-technology po, nababawasan po yan. Pangalawa, dun sa dami ng
yung dumi nila. Kasi kapag minsan, nasayang yung feeds na binibigay natin, kung ano yung pinapakain natin, ganun din yung dami po nang nilalabas nila. So, ibig sabihin, hindi na pakinabangan. Pero kung naka-technology po yan, kumukonti yung dumi. So, ibig sabihin na i-convert doon sa pangangailangan ng hayop. At saka, ang barometer po natin dyan, makikita mismo sa hayop kung yan ba nalaki, kung yan nangingitlog ng maganda. Tapos kahit yung sinasabi natin mga islas, hindi sila masyado nagkakasakit. Kung magkasakit man sila, ay madali sila makarecover. Yan po, makikita mismo nyo sa alagang hayop natin. Ano pa ba yung mga factors na nakaka-apekto dun sa ating mga alaga kung bakit nagkakasakit? Yung mga environment. Ayun, yung environment factor. Kumbaga yung temperature, isa na po yan. Lalo na po kapag sobrang, yung pabago-bago, yung kondisyon ng panahon. So, isa po yan dun sa nakaka-apekto. Kaya nga po minsan, di ba, kahit tayo man tao, di ba, nakakaranas na kapag bago-bago yung panahon, yung klima, minsan inuubo, sinisipon tayo. Medyo, katulad ngayon, medyo, kunwari, mainit ngayong umaga, tapos mamayang hapon, malamig. Sumasama yung pakiramdam natin. Katulad na lang kanina, hindi mo maiwasan talaga po. Ito, totoo lang, kasi ilang weeks na rin to. Kasi di ba, ang init-init. Tapos mamaya ngayon kanina umulan nga pero mainit. So yung condition ng ating sistema ng katawan, nag-iiba din. Kumbaga bumaba talaga yung immune system natin. Ito na po yun sa mga pamamaraan na pwede nating maging guide para maiwasan yung mga ganitong pagkakataon na mumblema sa pagkakasakit ng ating mga alaga. Kung ano man yung mga alaga na mapakambing niya, mababoy man yan, mamanok o kahit ano man. Ngayon, kagaya nga niyan, yung sa kambing may pneumonia kasi diba sensitive sila kapag nag-uulan, nababasa. So, importante nga, yung mga nabanggit nating factors, maayos na pabahay. Kahit sabihin mong free-range sila, kailangan may masisilungan pa rin sila kapag gantong pabago-bago yung panahon. At saka isa po dyan, komo tayo ay may technology, yung iba nagte-technology, pwede na bang hindi mag-vaccine. Ang sinasuggest po namin dyan, lalo na ngayon sa panahon na to, magbigay pa rin kayo ng vaccine kung hinakailangan. Kasi protection din po yan. At saka kung hindi na maglalagay ng other vitamins, mineral, kailangan pa rin tayo magbigay. Kasi hindi naman po masasayang yan dahil mayu-utilize ng hayop yung ibinibigay natin as mas protektado yung katawan ng hayop laban to sa mga sakit na to. Kung sa ano ay mas mabilis, kung ano man yung mabinibigay yung injection, vaccine, mas mabilis pong tumalab sa katawan ng hayop kapag naka-technology po yung ating mga alaga. And speaking of vaccine, yung lagi nating pinapaalala sa kanila na sa pagbibigay ng vaccine, wag naman natin i-timing na sa kung kailan malala na yung sakit ng alagang hayop or doon bagsak yung immune system niya. Kasi hindi naman siya pang booster na pagka yung vaccine pag mababa yung immune system biglang tataas. So, mas nakakasama pa nga. Kasi 'di ba, syempre yung mga vaccine nagko-contain pa rin naman yan ng mga virus, bacteria. So kumbaga, i-timing natin siya magpa-guide din tayo doon sa mga mas nakakaalam kung doon sa pagbibigay at kung kailan ibibigay. Ayan. At speaking doon sa environmental factor, doon sa stress, temperature, syempre kung ang kulungan natin ay sobrang hindi na natin naiwasan kasi matagal na yung kulungan natin, hindi na natin napa-elevate ng mga kung may mga kortina tayo, pagdating ng umaga, itaas mo na. Pag umaga. Pero pag sobrang ulan naman, wag tayo maglagay ng kortina or yung sako na pwedeng upoprotekta kung umaampias o umuulan. Mga ganong simpleng sitwasyon na pwede nating makaiwas doon sa pagkakasakit ng ating mga alagang hayop. At saka iwasan po natin din na yung ating mga alaga kapag mainit yung panahon is papaliguan natin kasi nagkakaroon po yan ng thermal shock yung katawan nila na hindi natin alam yung pala yung sanhi ng kanilang heat stress. Yan, recommended yung kung ang alaga natin ay mga baboy. Syempre, mga manok naman hindi natin pinapaliguan. Pero yung iba, ang ginagawa nila kapag mainit, dahil minsan nga mababa yung bubong, naglalagay po sila doon ng mga dahon ng saging or whatever na medyo magpapakalm doon sa init na meron po doon sa bubong. So, naglalagay po yan sila para kahit papaano yung mga nasa ibaba na mga inaalagaan, hindi nila masyadong ma-absorb yung init. Yun, kaya naglalagay sila ng electric fan o yung blower at least para maitaboy yung masamang hangin at papasok naman yung fresh na
air, ganyan, para sa proper ventilation. Para makaiwas na rin sa stress. At saka kapag talaga sobrang init kasi, alam mo, ang mga alagang, lalo na yung mga manok, broiler man yan o malayers, hindi sila nakakain ng ayos. Dahil sa stress sila doon sa ganung mataas na temperature. So, para maiwasan po yan, yun nga yung sinabi natin na kailangan yung proper ventilation and then, laging may tubig. O kasi minsan nagtatanong sa atin, ganitong month, konti lang yung pangingitlog ng mga paitlogin nila. Kasi sa ganung month, doon mas matindi yung init ng panahon. Kaya bumabagsak, hindi nakakakain ng maayos. So, isusupply natin yung palaging malinis na tubig. Oo, at saka dyan din pumapasok kasi yung mga gumagamit ng technology, maintain nila doon sa pagkain or sa tubig. Kung ang alaga nila ay broiler sa layers, naiwasan hindi masyado na-stretch yung mga alaga nila. So, yan po, makakatulong po sa atin yan. So, nasabi na natin po lahat yung mga dapat nating tandaan at maiwasan at kailangan nating gawin. Simple lang siya, pero kung lagi po natin na-maintain yung ating ginagawang ganito, ay maiwasan natin yung mga ganitong sakit. Kung yan ay lagnat, ubo, sipon, diba? So, maiwasan mo yung mga ganang sakit. So, ayan po, kung wala po kayong katanungan at off-air na po kami, pwede naman po kayong mag-text o tumawag sa mga numerong babanggitin ni Miss Cheryl. Ayan po. Ito po yung ating mga contact number, 0917-540-8887, 0939-917-2858, at 0917-502-1007, 0917-875-4262. WhatsApp po, 0939-917-2858. Yan. At syempre, pwede rin kayong direct na mag-message sa amin dito sa aming Facebook page, Atovi Nanotechnology. At nariyan po lagi ang Facebook group na Livestock Agri-Aqua Troubleshooters Organization or yung LATO. So, ito po ay Facebook group na contact point ng mga farmers at would-be farmers sa larangan po ng paghahayupan, pangisdaan at paghahalaman. So, lahat po ay welcome dito. Magkakatulungan po tayo. At syempre, hindi lang naman dun sa, kumbaga, pagbebenta ng mga produce. Kahit yung kung may mga concern sa pag-aalaga, pwede rin naman kayong mag-post ng mga tanong dito. At malay nyo yung mga ibang members dito na, kumbaga, medyo gamay na nila yung mga pagmamanage sa inaalaga. Eh, makakapagbigay din ng mga ideas and tips sa inyo. So, magkakatulungan po tayo dito. So, ayan. At syempre, huwag niyong kalimutang i-visit ang aming website, www.atovinanotechnology.com. So, dito po ay makikita niyo yung mga information tungkol sa technology at iba pang products. At syempre, kapag may mga upcoming events din ng Team Atovi, ay ipopost din po namin sa aming website. At kung may mga katanungan din po kayo, open po ang aming forum section. So, may mga sasagot din po sa inyo dyan. Ayun. At saka syempre, huwag niyong kalimutang i-visit yung aming YouTube channel na Team Atovi. Lahat po ng aming mga dating videos, yung ating mga discussion about doon sa Farmer's Talk, dito sa UAP, yung bago natin. So, naandun po lahat, i-visit nyo po yan. Kung may mga katanungan din po kayo, mag-comment lang po kayo at may sasagot po sa inyo. At huwag nyong kalimutan mag-subscribe. Aside dun sa pag-subscribe, i-hit nyo yung yung bell button, yung notification bell, para pag may mga bagong post, ma-notify din kayo. Ayan. Po, at saka syempre, huwag nyong kalimutang i-follow kami sa TikTok. Nako. Na kami, nagpa-practice na kami talaga. Hindi lang talaga magkatugma-tugma ang schedule eh. May magko-comment sa atin, ang tagal na po niyan, nabangan namin, wala pa po, parang 1 year na. Hindi pa naman. Hindi pa ba? Mga 2 years. Huwag niyo po kalimutan i-follow dyan, talagang makikita nyo yung aming mga videos na hindi naman para lang ma-entertain kayo. At may pupulutan din po ng magandang kaalaman tungkol sa farming. Ayan, kung wala na po tayong katanungan, maraming salamat po, syempre sa Facebook, sa ating mga viewers, sa ating mga users, sa ating mga followers, mga OFW, maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay sa aming mga live streaming ng UAP. Ayan. Sana po itong aming pinag-usapan or ating tinapik po today ay nakatulong po sa inyo sa pag-aalaga ng inyong mga alagang hayop. Sana po ay maging daan po ang UAP para po sa inyong pag-aalaga. At muli po, ito po ang usapang agrikultura, paghahayupan, at pangisdaan. At hanggang sa susunod, Team Atovi will continue to educate, share, and inspire others. Bye-bye!